The True Millionaire's Prayer. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich Rich others, others. but Because because we I cannot cannot give give what what I do not have, I I commit commit myself myself to to become become rich. rich. I commit With myself to business serve you and and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the myself. abundance of your universe. Use Use me me as your as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. Okay po. So, good evening or good afternoon or anumang oras sa inyo dyan, o umaga ba, tanghali, or gabi po. So, sa mga first time po, so, kung gusto niyo pong mag-unmute mamaya, just click this button po. So, yung mga walang audio dyan, just click the audio button po para marinig po ninyo yung discussion natin. Okay po, so welcome po sa financial literacy class po natin for every Filipino kahit man sa mundo, saan man sa mundo. So, disclaimer lang po, sa mga first time po nag-attend, siguro iniisip po natin or laging napapagkamalan na si IMG is networking. Iba naman, naisip is insurance company po kami or iba naman is investment. So, sorry to tell po, hindi po kami ganon. So, who we are or what we do here in IMG. So, welcome po to IMG, International Marketing Group, Total Financial Solution. We are is the biggest and fastest growing financial services in the Philippines and growing worldwide. Okay, so what we do here is we assist people who wants to help themselves achieve financial security through financial education. With the biggest companies in financial industry. So bakit po ba kayo namin inimbitahan? Kasi meron po kaming campaign. Ito po yung 30 million by year 2030 financial literacy campaign. Kasi here in IMG, we believe that financial education is not an option. It is necessity. Diba po po? Diba po? So we have a global financial literacy campaign. So bakit po ba malaga yung financial education? So kasi based po dito sa survey, why most people struggle financially or Pinoy, mga Pilipino. Sabi nga dyan, lack of financial education. And ang financial IQ lang daw po ng Filipino is 48.9% out of 100. Diba? So nakakalungkot. So isa pang dahilan, kung OFW, 8 out of 10 OFW po walang savings. So hindi makapag-retire o pabalik-balik po sa abroad kasi hindi po nakakapag-save. So something wrong po sa pamamaraan nila. So another thing is 44% po daw ng mga Filipino is spending more than their income. Diba? So wrong money mindset. Diba? Mas mataas pa yung gastos kaysa sinasahod. At ang nakakalungkot, less than 1% lang daw po yung Filipino, diba, na nag-i-invest, sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So today, we want to share you paano ba mag-invest, di ba? So isa na dyan, paano ka maging business partner ni Jollibee. So actually marami pong company na pwede natin pag-investan na legal. Hindi lang po si Jollibee. So tanong dyan, maybe you ask me why I do this or why I share this financial education. Ano po ba ang hugot ko? Actually dati po, isa rin po akong mga nakikinig lang sa webinar na katulad nito and gusto ko lang talaga is mag-aral, paano makapag-save at the same time mag-invest. So dito natutunan ko yung mga tamang way or ng paraan ng pag-iipon, diba? Yung mga tamang vehicle kung saan tayo pwedeng mag-invest na legal para iwas scam. So kaya napagtanto ko rin, why not share to other people, diba? Para makatulong din sa kanila. Kung ano yung kahalagahan ng pag-save at the same time yung pag-i-invest kung para saan. So sa ilan ba tayo ngayon? 11 natin. This po na nandito ngayon. Sana po may matutunan tayo. Okay, so bago po ang lahat, ako nga po pala si Glenn Cagot. Isa po akong OFW din. And currently, andito po ako sa Bangladesh, nakabase. So dito po yung project po namin. Okay, so how to be a Jollibee investment partner? Paano ba tayo makapag-invest sa Jollibee? So there are 3 ways paano po tayo mag-invest sa Jollibee. So yung common dyan is of course ito yung mag-franchise po tayo.
Diba? So another one is yung direct investing through stock market, and yung third is indirect investing through mutual fund. So isa-isahin po natin yan. So first, franchising, di ba? So magkano ba yung amount na kailangan natin para tayo makapag-franchise sa Jollibee? May hula po ba kayo kung magkano yung perang kailangan natin? Diba? So kung mayroon pa kayo nito, 35 million to 55 million, pwede na po tayo magkaroon ng branch ni Jollibee. Makapag-franchise po tayo. Then we become a business partner ni Jollibee. We'll become the owner. Okay? So kung wala po tayong ganyan, ay kalimutan po muna natin to. Okay? So second option po natin is direct investing through stock market. So ano ba yung stock market? O, diba? Parang typical na market. Kung pupunta ka ng market, di ba, maraming product, iba-ibang product, iba-ibang product, iba-iba rin yung price. For example natin, nandyan si Apple, 30 per kilo. Banana, pag bibili ka ng banana, 20 per kilo. O yung bibili ka ng isda, di ba, 120 per kilo. So sa stock market, iba-ibang company lang po yung nandyan. Di ba? So iba-ibang company, andyan si BDO, BPI, Ayala, Meralco, lahat po yan makikita mo sa stock market. So dito sa stock market, iba-ibang company, iba-iba din yung price niya. Yung tinatawag dyan is yung share, price per share. So yung share po yung binibili natin. Example, si BDO, 88 pesos per share. So pag bibili ka ng share kay BDO, so 88 pesos per share ang price niya. Ganon din sa Jollibee, so 136 per share. So ngayon, tumaas na yan. Or Globe, 2,000 pesos per share. So ganon din si PLDT, 1,382 per share. So lahat ng company na to, mayroon siyang price tag na sinasabi. So kung gusto niyo makita yung kabuuan ng mga registered na company sa stock market, tingnan nyo lang po dito sa Philippine Stock Exchange. So around 200 plus po yung mga accredited or registered na mga company na pwede nating pag-imbisan sa stock market. So paano po ba mag-start sa stock market through direct investing? So dyan, at least you have 10,000 pesos to start. Yan, pwede mo nang bilhin yung mga company gusto mong bilhin. For example, si Jollibee, gusto mong bumili ng share kay Jollibee. So 136 per share siya. So yung 10,000 mo, divide mo lang ng 136, so you will have 74 share. So ikaw na ngayon is shareholder ni Jollibee. So dito, nagti-trading po tayo, parang buy and sell. The next day, kung gusto mo siyang ibenta, tumaas kasi siya, 160 per share na yung value ni Jollibee. Binenta mo ngayon yung share mo na 74, so 160 times 74, so your money will be 11,800. Less pa yung mga tax and commission, mga 11,000 pesos na lang yan. Okay po? So ganun lang po yun sa direct investing through stock market. So another one, sample na lang, itong si Third Telco, si Dito. Naririnig nyo ba to si Dito sa mga balita? So kung nakabili ka ng example, si Dito, yung kahapon, yung price niya is ito, di ba? 6.8. Ngayong araw, diba, in just one day, tumaas siya, naging 8 pesos na siya. So in one day, yung change ng price niya is around 18%. Yeah? So kung naka-invest ka po ng 100,000 kahapon, so yung pera mo ngayon, nasa 118,000 na. If you invest 1 million kahapon, so meron kang 1.18 million ngayong araw. So dito, ang problema lang, kasi di ba, ang market kasi nagbubukas ng umaga, 9:30, din nagko-close ng 12:30 sa ngayon. Nag-reduce po sila ng time due to COVID. So, problema dito, kasi nga ito buy and sell, the same day, bumagsak pala siya, bumaba. So, naging 5.3 lang. So, in just one day, yung price kahapon, bumaba ng 22%. So, kung nag-invest ka kahapon ng 100,000, so, bumaba ng 22,000 yung price mo. So, wala naman po itong lugi. Paper loss lang naman hanggat di mo binibenta yung shares mo. Kasi buy and sell nga siya. Hintayin mo lang talaga siyang tumaas ulit. So, yan yung sa direct investing through stock market. So,
So, pag nagda-direct investing kayo, dapat kailangan mo ng constant monitoring. Then, pag-aralan mo yung mga candlestick na sinasabi, yung relative strength index, mga graph, and many more. So, tanong dyan, may time po ba kayo? So, full time mo ba bang mababantayan yung stock market? Tsaka kung baguhan po kayo, that's why we here in IMG, we always recommend for the newbie, you have to go through number 3, di ba? Yung direct investing through mutual fund. Bakit? Kasi it's a better choice to grow your money kasi mayroon po tayo mga benefits dyan. Isa na dyan is mayroon tayong professional fund manager na nagmamanage ng pera natin para siya lang yung kailan siya bibili, kailan siya bibenta. So, full time siya. At the same time, 10, 20 years na yung experience niya, yun lang yung ginagawa niya. Kasi at the same time, instant diversification, yung pera mo na in-invest, hindi lang po Jollibee ang nabibili mo. Maraming company, hindi lang isa. So, potential high return din po siya. At the same time, safety and transparency. Kasi makikita mo kung ano yung mga company nakapapaloob doon sa portfolio ng mutual fund. And 1,000 lang po yung capital na required mo para makapag-start ng mutual fund. Okay? So, ang kagandahan pa dyan, tax exempted din po yung mga gain po natin, wala pong tax na binabayaran. Kasi batas po yan. Diba? Under RE 8424. 8421, 29 yata yan. Okay, so ano po ba yung mga mutual fund na partners po natin? So nandyan po si Zoldivo, si Atram, si Piliquity, FAMI, Sun Life. Diba? So ano yan yung mga malalaking company na magtatagal na rin sa Pilipinas. So if you under po kay Rumble, makikita nyo po itong mga partners natin. Then kung you will become an IMG member, so you will, kagandahan yan, mayroon tayong discount, wala po tayong binabayaran na mga entry free. Pwede po tayong magdirekta dito sa mga mutual fund company na to, pero may mga entry fee or charges po siya na sinisingil around 1.5 to 3% kada hulog nyo. But if you become an IMG member, wala po tayong binabayaran. So safety and transparency, sabi ko nga kanina, yung company na yan, yung like example, si Piliquity, ano ba yung mga company yung pinag-iibisan niya? Andyan si PLDT, si Ayala, si International Container, si SM, BPI, Universal Robina, Meralco, Jollibee, di ba? So, ilang isang company yung nabibili, hindi lang si Jollibee, maraming company ang nasa portfolio ng mutual fund. So, tingin nyo ba yung mga company niyan is scam o hindi? Diba? So, tingin naman natin, siguro hindi scam. Ganon din si Zoldivo. Diba? So, how does a mutual fund works? So, ikaw, investor ka, yung 1,000 mo, kung nag-invest ka ng 1,000, ako 10,000, yung kaibigan natin 1 million, pinagsasama-sama yan, the same time, dinalagay natin sa isang mutual fund, kung ano yung mutual fund na pinili natin. For example, si Piliquity, mayroon tayong fund manager na siya yung bahalang paikot ng pera natin para lumago. So diyan, naka-invest yan sa mga company yan. Diba? Sa mga bonds, equities, or direct stocks. Diba? So sila pong bahala dyan. At the same time, yung gain yan, babalik po sa atin kung 12% yung gain. So kung 1,000 yung in-invest mo, so 12% ng 1,000 mo, babalik sa'yo. Yeah? So ganon yung mutual fund. So how does mutual fund work? Diba? So yan nga, 1,000 lang, pwede mo nang mabili yung mga company na yan. Maraming company sa mababang halaga. Okay, so sample na lang ito sa mutual fund performance. Kinuha ko to sa Piliquity. So when you investing in mutual fund, dapat may goals ka and the same time long-term yung goals mo. Okay, so kung yung goal mo for retirement, it's a good choice, or for educational, it's a good choice to invest in mutual fund. So sample na lang yan, kung nag-start ka noong year 2002, yung NAPS niya is 4.5. So yung nag-invest ka ng 30,000, divide mo ng 4.5, so meron kang number of shares na nabibili. So along the way, yung iniipon po natin dito is number of shares. So every year, tumataas yung NAVs, bumaba rin yung number of shares na nabibili natin. Diba? So upside down. But in the long run, diba? So in 18 years, sampo na lang, nag-invest ka for 18 years, 30,000 per year. Hindi naman sa every year. So minsan alternate, wala kang pera nung nagkapera ka ng 2,000 naglagay ka ng 30, 2,000 po, naglagay ka ng 30. Hindi naman yearly. Depende sa'yo kung kailan ka magkaroon ng pera. Pero kung if you have, monthly, pwede mong maghulog ng monthly, di mas maganda.
Okay, so dyan, at the year of 2019, naging 40.2 na siya. In 18 years, bininta mo na. Magkano yung number of shares na naipon mo? Yan, 32,000. So, magkano yung capital mo? 330,000 lang in ang naipon mo sa mutual fund mo. So, dyan, so 2019, 40.2 na siya, times mo nitong 32,000 na number of shares na naipon mo. So, mayroon kang 1.2 million. 1.2 na yung 1.2 million na yung pera mo. So, yung capital mo, 330,000 lang. So, magkano yung gain mo? 957,000 yung gain mo. Dito sa graph na to. Okay, so 290% or 16.1% yung rate of return mo annually. Average. So, gaano kaganda mag-invest sa mutual fund? Ganda, di ba? Basta consistent ka lang. Okay, another example na lang, itong sa Soldibo Fund. So, Soldibo Fund ko to. I just started 6 months ago. Magkano yung in-invest ko? 37,000. Hindi naman, pwede ka mag-invest 1,000, 10,000, 5,000, 5,000, 1,000. Depende sa'yo. So, ngayon, current price niya, magkano na? 42,000. So, magkano yung na-earn mo? 37, 42 minus 37. So, you earn already 5,200. So, yung ROI mo ngayon, nasa 14% na. So, kung lagay mo sa bangko yung 37 mo, kikita kaya ng 5,000 yan? Diba? Hindi. So, yan kaganda ang mutual fund. Okay po. So, wala ka nang ginawa, nakikiride ka lang, hulog ka lang ng hulog every month. So, tanong ko sa inyo, baka sabihin nyo nga, scam si mutual fund. So, sino bang naghuhulog ng SSS dito? Meron mo ba nanghuhulog ng SSS sa inyo? Sampo na lang. Diba? SSS. Diba? Invest 3 billion saan? Mutual fund. So, kung naghuhulog po tayo ng SSS natin, yung pera na inuhulog natin, saan nila nilalagay? Sa mutual fund to gain more. So, yung return yan, babalik na lang sa atin kung magkano yung pinag-usapan natin sa kanila. Okay? Yan, 3 billion nga. Sinong kaninong pera yan? Pera natin yan. Hindi naman sa SSS yan. Wala namang pera sa SSS. Pera ng taong bayan yan. Okay? So, kung alam mo palang pwede naman pala mag-invest sa mutual fund, bakit di natin pwedeng gawin? Diba? Pwede naman pala natin gawin. Okay? So, sino ba pwede mag-invest? Kahit sino, di ba? Pwede. Ito nga si kasambahay ni Brother Bo. Brother Bo Sanchez. So, Brother Bo, siya yung spiritual advisor po ng IMG. Tinuruan niya yung kasambahay niya, diba? Na mag-invest sa stock market, mutual fund. So, yan. Ginawan pa nga niya ng book niyan, How My Mate Become a Millionaire. So, yan, si Gina Macahilos, siya pang nabandila pa nga yan siya. Okay? So, pag-invest sa mutual fund, dapat may target ka. So, gusto mo ba magkaroon ng 1 million in 30 years or in 20 years? 1,000 lang isave mo, mayroon kang 20 years around 1 million. Kung itaas mo pa yan, 2,000. So, in 15 years, mayroon kang 1 million or 3,000 or 7,000. Sa small amount na yan, kung target mo, gusto mo bumili ng bahay or kotse. So, after 5 years, just invest 15,000 per month kung kaya mo naman. So, mayroon kang 1.2, so pwede mo bilhin yung pinapangarap mong bahay, diba? Or sasakyan, cash pa by saving small amounts. So, magkano yung, how about mas mataas pa yung kaya mong isave, 20,000. In 5 years, meron kang almost 1.7 million. So, in 10 years, 4 million. So, by just small amount savings. Sabi nga, so kailangan lang dyan when you are investing in the stock market, dapat consistent ka and discipline approach. Kasi wala namang mag-advise sa'yo kung kailan ka maghuhulog. Dagdagan mo na yung mutual fund mo. Wala namang magsasabi sa'yo, ikaw ang disiplinahin mo yung sarili mo. Kung mayroon kang goal sa buhay na gusto mong ma-achieve. So here, you can create your own millions, sabi nga nila. So ito yung tinatawag nating wealth calculator here sa IMG. Pwede nyo po siyang gawing guide. So ngayon, sabi mo wala ka talagang pang-invest. Karamihang rason yan, di ba? So we have to know how to increase our cash flow kasi may mga bagay na ginagawa natin na hindi natin naasahan na pwede naman pala nating bawasan or diba? Or eliminate. Kung kaya man lang eliminate. Ano ba yung mga bagay na habit na natin na ginagawa? Ito, sample na lang. Sino mahilig sa soft drinks?
Kung mahilig ka sa soft drink, magkano yung per can niyan? Kung maka 2 times per day ka pa niyan. So, 1 monthly niyan, 1,500. Yung annual niyan, 18,000. Pag in-invest mo pala yan, pwede ka naman mag-inom ng tubig lang. So, meron kang 1.5 million in 20 years. So, may pang-retirement ka na o may pang-bili ka na ng gusto mong bilhin. With the saving this small amounts. So, ito, kape. Sino mahilig magkape dyan? 20 per cup. Minsan, nakilala ko, 3 times a day pa. Pag tuwing kain niya, talagang nagkakape. So, ang inipon mo yan, 21,000 annual yan. So, invest mo yan, mayroon kang 1.8 in 20 years. Yan, bisyo. Diba, daming dahilan. Walang pera, pero yung pang sigarilyo, nakakadalawang pakete pa sa isang araw. So, kung inipon mo yan, meron ka 4.8 million. Iba naman, mahilig sa labas-labas, di ba? Inom-inom, sahod, weekly, nakagastos ng 1,000. So, meron kang 4 million yan. So, ito naman, shopping. Diba? Nagsa-shopping ng shopping, di naman nasusuot. Sina-shopping natin yung sarili natin, okay naman yun. Pero, minsan, in reality, isang beses mo lang nasusuot, tapos lalo na yung mga bata. Tapos lumaki na, di na nagagamit. So, kaya kung mayroon naman pwedeng gamitin na iba, gamitin na lang. So, yan, 4 million din yan. So, this one small amount, kung pwede nating bawasan or eliminate, meron pala tayong 16.1 million in 20 years. So, tanong sa'yo, gusto nyo bang, paano ka ba makapag-save? Kumpara natin. Yan. If you save 100 pesos per day in different rate of return, kung nagsisave ka ngayon, niipon mo lang yung pera mo dyan sa bahay mo, sa vaults mo, lalo yung mga matatanda dati, yung lolo namin, pag nagsisave yun, talagang nilalagay niya sa katawan niya. Tinatali-tali pa niya yung pera niya. Yan, wag iniipon mo, lumalaki siya. Of course, nag-accumulate siya. Pero hindi siya go-grow. Kung ano lang yung iniipon mo, yun lang yun. So, in 20 years, nagsisave ka ng 100 pesos per day, meron kang 720,000. Pag sa bangko na yan, tubuhan ka lang ni bank 0.1% o 0.25. Diba? Magkano yung ganyan? Nasa 27,000 lang yan. But if you invest in the right investment, meron kang 2.9 million in 20 years by saving 100 pesos per day and invest it in the right investment. So kung may time ka pa, di ba? 30, 40 years. Meron ka 34 million pala pag-retired mo. Just saving 1,000 pesos per day. Gano'n kaganda yan. So, sabi nga dyan, those who harness the power of compounding interest wins. Those who start early wins more kasi sa investing, time is your greatest ally. So, tanong ko sa inyo, paano ba kayo nagsisave ng pera? Paano ba tayo magsisave ng pera para makaipon? Same time, pang-invest natin. So, meron po kasi tayong common ways of saving money. So, ito rin yung dati kong ginagawa. Salary po natin, bawas natin yung mga expenses, bayarin sa bahay, utang, pang-shopping, lahat yan. So, yung natitira, yun po yung savings natin. So, normally, natitira, barya-barya na lang. Minsan, negative pa talaga. So, the end of the day, nangungutang tayo, kamot na naman sa ulo. So, ito yung mga old formula natin. So, tanong dyan, is there a right formula on how to save money? Meron po ba? Mayroon. Sabi nga ni Warren Buffett, simple lang, spend what is left after saving. So, ipon daw muna bago gastos. So, parang ganito lang. Yung tinatawag namin dito na prosperity formula or abundance formula. Same sahod mo, 100%, bawasan natin ng tithes, di ba? So, love offering po natin sa Lord. Nasa Bible naman po yan. Sa Malakay 3:10. So, the same time, 20% dapat pinabayad natin sa sarili natin. Kasi ikaw nagpagod, pinabayaran ka ng company mo, so dapat pinabayaran mo rin yung sarili mo. Diba? Nagpagod ka 20% dapat talaga dyan is nilalaan natin sa sarili natin. Then, yung natira, yun na po yung ipanggastos natin sa mga expenses and lifestyle po natin. Sabi nga nila, kung maiksi yung kumot, ay matutong mamaluktot. Okay? So, ito yung tinatawag natin 10-20-70 rule. Napaka-simpleng rule kung isipin. So, pag ginawa natin yan, talagang makakaipon po tayo. Ngayon, yung 20% po natin, saan po ba natin dadalhin yan? Of course, dapat sinisave, in-invest natin yan. So, when investing, diba?
building a solid financial house, dapat marunong tayo kung ano po ba yung mga level of investment or priority po natin. Katulad ng bahay, ano po ba yung nauna pag nagpatayo ng bahay? Di ba? Pundasyon. So tayo, nagtatrabaho tayo, ano po yung pundasyon natin? Of course, yung health po natin. So dapat meron tayong short-term and long-term healthcare. Kasi kung magkasakit tayo, meron tayo magagamit, di ba? Pag na-hospital tayo. So at the same time, itong lagi nating iniwasan, yung life insurance na sinasabi. So normally, kahit ako noon, hindi ko talaga to pinapansin. Pero yun nga, hindi ko talaga siya pinapansin kasi sa tingin natin is mga expenses lang to. Hindi natin kailangan. Pero tandaan natin, napakalaking tulong po ng life insurance. Kasi what if you are a breadwinner and something happened to you? Diba? Ano mangyayari? Pag nawala ka bigla, your family will have a hard time to adjust on the lifestyle they used to. Bakit? Kasi kung ikaw yung breadwinner, ikaw yung papapasok ng pera, nawala ka, so wala na magsusupport sa kanila. Kasi kakain pa rin naman yan sila. Mag-grocery, babayad tuition. Kung magkasakit pa yung mga anak mo, kailangan ng mga medical expenses, di ba? So, anong gagamitin? Kung ikaw yung breadwinner, nawala ka bigla. So, if you have an insurance, yung sinasabi nga nila instant sure allowance, may iwan sa family. So, pwede nilang magamit, di ba? At the same time, your family is protected and will have a reasonable time to adjust from your absence. Okay? So, sana naintindihan yan. So, nakakalungkot lang. Kahit ako noon, ganito rin yung ginagawa ko. Babili tayo ng bahay, ng sasakyan, naka-insured yung sasakyan ng 1 million, yung bahay 2 million. Pero ako dati noon, wala ring life insurance. So, realidad lalo pag OFW. So, kung ngayon, OFW ngayon, isip-isip ka kahit hindi ka OFW. Kahit nasa Pilipinas ka lang. So, dapat get yourself protected if you love your family. So, next is eliminate debts. So, dapat bayaran natin yung mga utang natin kasi sabi nga dyan, utang is like anay, di ba? So, bakit ba tayo nagkakautang? Di ba? Kasi normally, uso ito. Yung mga buy now, pay later na scheme. O may mga napadaan ka ng mall, nag-sale, kinaskas yung credit card. Instead na naka-discount, ba? Nagkautang ka pa tuloy kasi ginamit mo yung credit card, the same time, ininteresan ka pa. So, di ba? Walang meaning. No meaning ang lumabas. Di po? So, next po na level ng blocks na kailangan nating pagandaan is dapat meron tayong emergency funds. Ano ba emergency funds? Diba? So, dyan yung pera na tinatabi natin sa bangko na anytime pwede natin hugutin if something emergency happens. Like na kunting sira sa bahay, diba? Yung mga sasakyan nyo nasiraan. So, dyan yung kukunin. Diba? So, yung iba naman, nawalan tayo ng trabaho tulad ngayon. Diba? So, sabi nga dyan, over 1 million OFW lost job by 2021. Kung mapabilang tayo dyan, paano na kung wala tayong emergency fund? Huwag na tayong lumayo. Sa Pilipinas na lang, sabi ng Duli, ilang milyon mawala ng trabaho? Yan, 10 million na OFW yung mawala ng Pilipino ang mawala ng trabaho. So, how much ba yung recommended na emergency fund na tinatabi natin? So, if you are a single, dapat 3 to 6 months of your salary. Di ba? So, ilang months na ba yung lockdown natin sa Pilipinas na, di ba? 3 months o 6 months na? Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa yung ibang lugar, nagla-lockdown pa rin. So, kung married ka naman, kasi marami kang pinapakain, dapat 6 to 12 months of your salary na natatabi mo para sa bangko mo. So, last po is yung investment. So, dyan, bili na tayo ng mga bahay or mga sasakyan na needs kailangan natin. Kung mabuo natin itong first 1 to 4 level na blocks, so doon na tayo sa investment. So, there is a order of priority. Dapat matibay yung pundasyon. Always start from your healthcare, income protection, tanggalin na lang yung utang, then build your emergency fund and invest. Ipo? Hope manaintindihan po yan. So, why we need to invest? Bakit kailangan natin mag-invest? There is 3 reasons bakit kailangan natin mag-invest. First is yung to beat inflation. Naintindihan niyo po ba kung ano yung ibig sabihin ng inflation?
Inflation po is measures the average price change in a basket of commodities and services over time, di ba? Lahat po ng mga bilihin po natin is nagmamahal. Kahit mga kulay man yan o ano man yan, bigas, di ba? Lahat po nagmamahal every year. So if our inflation is 3%, so dapat pag nag-i-invest tayo, more higher doon sa inflation na 3%. Okay, so sampu na lang, yung 1,000 mo noong 2006, nakakabili ka pa ng puno yung basket mo. Ngayon, halos wala nang laman yung basket mo, di ba? So, realidad po yan na dapat nating pinaghahandaan. Then, pangalawa is to reach our goals. Kung gusto mo mapabilis yung mga pinapangarap mo or yung mga tinatawag nating life goals, gusto mo bumili ng bahay, magkano yung amount? 5 million. Yung pang-college plan ng anak mo, 4 million. Gusto mo bumili ng car, 3 million. Or dream wedding mo, magkano yung budget mo? 500,000. Ganon din sa mga kung gusto mong mag-travel, 50,000. So lahat yan, kung gusto mong ma-achieve ng mas mabilis, you have to invest. Okay po. And yung third, na lagi natin nakakaligtaan, ito, to prepare for retirement. Kasi, retirement is the longest holiday and most expensive part of your life. Naniniwala po ba kayo na magastos yung retirement? Kampo na lang natin, diba? If you live another 20 years after age 60, after you retired. So pagkain pa lang po, 50 per meal. Sample na lang natin. Dalawa kayo, times mo ng 3 times a day. 3 times 365 days. In 20 years, kailangan nyo po ng 2.19 million just for food. Isipin nyo yan? 2.19 million lang kailangan natin. Pagkain pa lang yan. Di pa kasama yung mga other expenses. Kung nagkasakit ka pa, which is normally pagtanda mo, doon talaga lumalabas yung mga sakit. So sad reality talaga dyan, nangyayari, ganito, based sa survey, 45% po ng retirees natin are dependent on their children. Diba? So karamihan ngayon, ng mga retirees po talaga natin, di napagandaan yung pagre-retiro nila. So nagre-rely sila sa mga anak nila. So another one is 20% dyan, nagre-rely sa charity. Iba naman, 35% still working, hindi makapag-retire. Kasi pag nag-retire, wala na silang makain, wala na pangbili sa mga pangangailangan nila, mga bidisin nila. So, kailangan pa nila magtrabaho. Nakakalungkot, di po ba? So, latest news, 80% po daw ng retiring Pinoy not financially prepared. So, yan. Kailan ka na lang ba magre-retire? Ilang years na lang ba magre-retire na po kayo? Tanong ko sa inyo, mayroon na po ba tayong pondo para sa mga financial needs natin? Kasi pag nag-retire tayo, hindi na tayo magtatrabaho eh. So anong bubuhay sa atin? So reality po ito talaga na nangyari. So ngayon, dapat pinaghahandaan po natin to. So out of 100, 2% lang po dyan ang financially free. So 2% lang po dyan yung financially free. Na nagagawa yung mga bagay na gusto nilang gawin after retirement. So may mga savings sila na pwedeng gamitin. Kaya dito sa MJ, we have this so-called financial check-up. Diba? So how financially healthy are you? So, may savings ka na ba ngayon? Check natin yung sarili natin kasi kung sa hospital nga, yung health mo, pinapacheck mo kung ano yung mga sakit mo. So, buhay financial po natin, dapat sinecheck po natin din. So, tanong ko dyan, mayroon ka na bang savings? Baka wala pa, o marami ka pa bang utang? O may retirement plan ka na ba? May investment ka na ba? Na nabubuhay o magsusupport sa'yo pagtanda mo. Kung wala yan, so you don't have financial security pag retire mo. Okay, so kakalungkot pa yan, baka natanong nyo to. Ang tagal ko nang nagtatrabaho, bakit hanggang ngayon, wala pa rin akong ipon. Okay, so now, how to properly prepare for retirement? Paano ba natin mapaghandaan yung pagre-retiro? So simple lang, sa tulong nitong dapat naintindihan natin itong X-curve concept ng buhay natin. So X-curve concept na yan, meron lang 2 line, napakasimple lang. So it is very powerful planning tools to achieve financial security. So dyan, 2 line, yung blue line is yan yung money line. At the same time, yung red line is yan yung responsibility line natin. So ngayon, kung bata ka pa, normally, wala pa tayong savings niyan kasi kaka-start mo pa lang ng trabaho o kaka-graduate mo lang.
Pero marami po tayong mga responsibility o big responsibility. So ano ba yung mga responsibility natin dyan? Of course, nandyan na yung food, shelter, clothing, education, health, debts, and loan. So dito, nagtatrabaho ka, mayroon tayong active income. So you work hard for the money. So yan yung stage 1 ng buhay natin. So yung goal mo, dapat makarating tayo sa this stage 2 na which is yung older version ng buhay mo, yung if retired ka na, ba? Retirement years mo. So diyan dapat pag tumanda na tayo, dapat less na yung responsibility o wala na. Yeah? Wala na tayong responsibility dapat. At the same time, kasi nag-iipon tayo, meron na tayong big savings. Kasi at the same time, meron din tayong passive income na dyan. Dapat kasi money works for you na dapat dyan. Kasi yung savings mo, inipon mo, ininvest mo, yung generate ng passive income para sa iyo. Kasi yan yung susupport para sa mga responsibility mo pa rin. Diba? Kasi nandyan pa rin naman yung pagkain mo, shelter mo, clothings mo. Kung may pinapaaral ka pa, diba? Education. Tsaka ang highlight dyan, yung health. Sabi ko nga kanina, pagtanda mo, lahat ng sakit, lalabas at lalabas pagtanda natin. So, dapat pagtanda rin natin, wala na tayong mga utang. Okay po? So, sa buhay po natin, during our younger age to retirement age, o stage 1 to stage 2 ng buhay natin, ba, yung life po natin, napansin yung dalawang litra sa gitna, ba? Yung F, yeah, may F dyan, kasi maraming F yung buhay mo. So, sana dyan, what if you die too soon? So, anong gagawin natin? Dapat mayroon kang income replacement, yung sinasabi ko nga kanina, yung insurance. Instant money o instant sure allowance na maiiwan na pwedeng gamitin ng family po natin. Okay po? So, paano po ba kumputin yung income replacement? Simple lang. Yung annual salary mo, times 10 mo lang. So, yung salary mo yan, 20,000 times mo ng 12 times 10. Yun yung dapat nyo, income replacement or insurance po natin. Bakit 10? Kasi yan normally yung 10 years na makakapag-recover yung family natin na naiwan. Okay po? So, another one is, what if you live too long, di ba? After retirement, nabot mo pa yung 60, 70, 80, 90, 100 years old. Anong bubuhay sa atin? Yan, dapat mayroon tayong investment. So, makikilala mo na dyan si Loy. You are living on interest na. Kasi yan yung bubuhay sa'yo pag may investment ka, yung lahat ng kita nun, sa interest pa lang, ay susupport na sa'yo, pambili mo ng pagkain, yung pangpaayos mo ng mga bahay mo. Then tayo yung naka-highlight, yung mga health natin. Okay po? So in between po dyan, mayroon pa isang F ng buhay mo. What if you get sick? Habang binubuo pa lang yung money line mo, paano nagkasakit ka? Lalo na pagtanda mo. So kailangan meron tayong short-term and long-term healthcare. Bakit kamo? Bakit kaya napakalaga ng short-term and long-term healthcare? Kasi, pag tinignan po natin, is dyan sa survey na yan, yung sahod po natin, tumaas lang ng 16%. Yung domestic product natin, due to inflation, tumaas ng 168%. Pero yung mga gastusin sa medical expenses natin, magkano yung tinaas? 818%. Ipin nyo yan, yung difference ng sahod natin tsaka yung gastusin sa mga medical expenses. 800% po yung halos diferensya. Kaya pag nagkasakit yung isang kapamilya natin na walang healthcare, lahat ng pwedeng ibenta, binibenta. Lahat ng pwedeng iprinda, napiprinda. So, back to zero ulit. So, sayang yung in-invest natin. Kaya nga dapat, pag nag-invest tayo, first level of investment is laging healthcare. Okay po? So, sa reality ito, di ba? So, healthcare is often the most neglected saving. Sadly, it is also the usual reason of family bankruptcy. So, totoo po ba o hindi? So, palagay ko, totoo, di ba? So, marami na po akong kilalang gano'n. So, ngayon, may good news ako kasi mayroong isang healthcare na nagko-cover dito sa 4 financial blocks natin, yung Solid Financial Foundation. Meron siyang healthcare, may income protection na siya, tanggalin mo na yung utang, mayroon na siyang considered emergency fund, at the same time, investment. So, yan yung si Kaiser International. Okay, so, partner din natin yan. Okay, so bakit ko nagustuhan sino ba si Kaiser? Kaiser po is health maintenance organization. Is like
PhilHealth din, pero managed by private doctors and medical practitioners po to. Same time, duly accredited po ito ng Department of Health and registered with the Securities and Exchange Commission. Same time, ganoon din sa Insurance Commission. Okay po, so si Kaiser is a 3-in-1 plan, 3-in-1 investment. So meron na siyang healthcare na pwede mo gamitin pag nagkasakit ka. Meron siyang life insurance coverage, something happen to us, may maiwan sa family. At pagtanda mo naman, di ka naman na di ba? Buhay tayo, meron siyang savings or investment na magpo-protect po sa iyo. Tanda natin. So, brand ambassador po niya ni si Ms. Sharon Cunita. So, sino ba yung mga client ni Kaiser sa corporate account sa government side? Yan yung Senado, Congress, Supreme Court, Court of Appeal, PISA, Philippine Coast Guard. Diba? So, ito, may init pa na balita. Yung even the Philippine Women Judge Association just signed, diba? November 16 lang ng deal with the Kaiser Healthcare. Okay, so si Kaiser may tinatawag na Ultimate Kaiser Health Builder, diba? Yung 7-20 plan. So 7 years ka lang magbabayad pero 20 years yung coverage mo. So diyan, meron tayong tinatawag na accumulation period which is paying period 7 years. So after 7 years, wala ka nang babayaran. Diba? So covered ka hanggang 20 years. Okay po. So after 20 years, matured na siya, pwede mong i-withdraw yung in-invest mo. So kung ayaw mo naman, which is para naman talaga yan sa future healthcare expenses mo. Kung nag-start ka ng 22, diba? So 42 matured na siya, pwede mong kunin kung ayaw mo. It's up to you to decide. Okay po. So kagandahan kay Kaiser, during period pa lang, 7 years, mayroon ka ng mga benefits. So isa na dyan is yung annual physical examination benefits. So ano meron dyan? Nandyan yung mga x-ray, mga routine fecal-assist, routine urinalysis, blood count, pap smear o ECG para sa mga member na 35 years and above. Okay, at the same time, dental benefits, unlimited check-up, unlimited bunot ngipin, yung mga pasta-pasta ng ngipin natin, free po yan for during paying period. Okay, so example, itong 3, 4, and 5, magagamit mo lang yan if na hospital tayo. I mean, na-admit tayo sa hospital. So, for K100 na plan, example, meron kang 1,000 per day na sinasagot ni Kaiser. Same time, meron kang 60,000 per year na limit na pwedeng gamitin mo sa hospitalization mo. So, kung mayroon kang K100, wala ka nang babayaran. May bill mo is 20,000. So, mayroon kang 60,000. So, 40,000 pa natira. So, within 1 year, dapat hanggang 60,000 lang yung pwede mong gamitin as benefit limit mo. So, ngayong year, naubos mo yung 60, the next year, mayroon na namang 60,000 na pwede mong gamitin. Okay, so yung number 6, yan yung sa insurance side. Waiver of installment due to death. Pag namatay ka na bigla ni Lord, yung plan holder, example, 1 year pa lang siya nagbayad, yung remaining 6 years na plan mo na mapagbayaran, wala na po yun. Fully considered, fully paid na po yun. At the same time, yung plan mo is transferable. Matatransfer yan doon sa first beneficiary mo kasi meron dyan 4 na pwede natin ilagay. So kung sino yung first beneficiary mo, siya yung sa kanya malilipat yung plan mo. Fully paid. Wala na siyang babayaran. So hintayin na lang niya yung 20 years, magmamature, makukuha niya naman yung investment mo. So, 7, yan yung pag na-aksidente naman tayo, hindi tayo namatay, considered fully paid na rin yung plan mo. Yung 8, life insurance coverage, pag yung age 10 to 55, so covered ka ng 20 years. Kung 56 to 60, covered ka up to age 75. Okay po? So, number 9, accident death. Namatay tayo by accident. Yung term life insurance po natin, sample is K100. Yung normal death lang yan is 40-50. Pag namatay ka by accident, times 2. So, 900,000 yung makukuha ng family mo. Okay po. So, sample na lang. Itong kasamaan din nating OFW, si Mang Ricardo, di ba? Nung umuwi, tinamaan ng ligaw na bala, so namatay. So, yung nalaman ng kaibigan niya, sinabihan yung family, check nyo yung plan ni Mang Ricardo kasi kumuha siya ng Kaiser Healthcare. So, nung chinik, active si Mang Ricardo, yun, nakuha ng family niya yung plan ni life insurance coverage ni Mang Ricardo times 2. At the same time, na-transfer yung plan niya doon sa misis niya kasi siya yung first beneficiary. So, maghihintay na lang si misis niya ng another 20 years. At the same time, covered din siya ng
healthcare niya. Magkasakit siya, may magagamit siya. Okay? So, number 10, emergency, parang family assistant, parang ito rin sinasabi ko kanina, pwede man consider na emergency fund. Kasi pag pumunta ka ng ospital, karamihan tinatanong, may tanong sa'yo, may healthcare ka ba? Yun laging tanong, or may pera ka ba pang deposit? Pero kung may Kaiser ka, ay pwede mo ipahiram sa pamilya mo. Okay? Pero dapat bayaran po natin before tayo lumabas, or ibabalik po din natin kasi yung plan yan is para lang sa iyo. So as part lang po yan ng assistance service. So subject pa rin po siya sa approval ni Kaiser. Okay po. So yung 8 to 20 years, di ba, wala ka nang babayaran dyan. So waiting, ito yung tinatawag natin extended or waiting period. So dyan, yung mga benefits mo dyan, dyan na yung mga outpatient benefit, inpatient benefit, pre-existing illness, lahat po yan covered na or even dreaded diseases. At the same time, tumataas, lumalago po yung pera natin dyan. Tumataas 10%. So, in 20 years, pag di talaga tayo nagkasakit, so yan yung mga amount na makukuha natin. Ito, so 1.1 million for K100, example lang natin. So, dyan, pwede na, after maturity period, pwede nyo, mayroon kayong option. First option nyo, pwede nyo yung full withdrawal. Pag full withdrawal, sabihin, close na yung account nyo. Ginawa nyo lahat yung fund nyo eh. Kaya, pwedeng partial withdrawal. Iwan yung kalahati. Maganda niya kasi tumutubo pa rin yan. Or kung bata pa naman kayo, di nyo naman need, so i-retain nyo lang kasi it will be a passive income for you. Kasi lumalago yan 10% annually. Okay, so kung may 1.1 million ka, mayroon kang 100,000 per year na inaangat ng pera mo. So, dagdag yan times 10% ulit next year. So, magiging 1.2 yan times 10%. So, magiging 1.3. So, kung kumuha ka ng age 22, age 42, matured na, sabihin mo lang, age 60 mo na siya kunin. So, magkano pera mo? 6.4 million. Kung at the age of 65, mayroon kang 10 million. Okay? So, tanong dyan, ikaw ba si Mr. Now o si Mr. Delay? Tanungin ko kayo. Kasi dapat ngayon, while you are still young, dapat kumuha na tayo ng Kaiser natin or healthcare natin. Hindi lang naman si Kaiser ang healthcare sa Pilipinas, maraming healthcare. Pero we recommend si Kaiser kasi napakaganda ng Kaiser. Diba? Pagtanda po natin, kahit marami kang pera, hindi ka na pwedeng kumuha ng healthcare mo. Kahit sinong healthcare company dyan, walang magbibigay sa'yo, lalo pag may mga sakit-sakit ka na. Diba? So, sample natin. So, Mr. Now, Mr. Delay, di ba? Ikaw, kung sakit lang na 100, kung yung age mo ngayon is 22, 7 years ka lang mag-iipon. At the age of 28, tapos ka na. So, sabi mo, mamaya na lang, is 30 na lang ako. So, same time, 7 years ka pa rin mag-iipon. So, 36, tapos mo na. At the age of 42, yung isa, pareho lang kayong amount makuha. Kasi maturity is 20 years, so 1.1. So, ikaw, nagdili-dili ka, 50, 1.1 pa rin. Pero the age of 60, tingnan nyo yung difference. Magkano yung difference? 6.4 yung isa 3 million lang. Almost more than half yung difference. Kung 65, 10 million, 4.8 ka lang. Kasi nagpadili-dili ka. Okay po. So, sa Kaiser, ang kagandahan kay Kaiser, si Kaiser lang po yung may sariling medical center sa ngayon sa Pilipinas. So, wala ka ibang makikitang healthcare na mayroong sariling medical center. Okay? Kahit pilit nga, walang medical center. Si Kaiser, mayroon. Okay? So, makikita mo yan sa mga mall, sa mga SM, sa Robinson. Marami po siya. And so on, mayroon po tayong 10 branch na magbubukas. Okay, all over the Philippines. So, kung nag-aalala kayo, walang Kaiser sa lugar nyo na malapit, huwag kayong mag-aalala kasi meron tayong more than 800 hospital and clinic and 10,000 doctors as long as you have fund. So, kung gusto nyo makita yung nearest hospital sa lugar nyo, check nyo lang ito, yung website ni Kaiser. Okay po? So, lima lang dyan, diba? Challenge sa atin, most people consider healthcare as an expense. But for the wealthy people, consider healthcare as investment. So tanong ko sa iyo, saan niyo ba gusto mo hospital? Pag na-hospital kayo, sa A or sa B?
Normally, pag wala tayong healthcare, doon tayo sa B, di ba? Sama-sama tayo doon sa government pag nagmasa lang tayo sa gobyerno. Po, so tandaan po natin, yung sinaswelder lang ng government po talaga natin is 20% ng kung magkano man yung hospital bills natin. Okay, sabi nga nila, hukay ka balon, sabi ng successful Chinese, hukay ka balon bago ikaw or prepare before the needs come. So tanong ko sa inyo, are you saving for your retirement? Nagsisave na ba kayo? Kung wala pa, start na po natin. So, isa pa dyan, pag nag-retire tayo na may pera, apot anak natin, pag-aagawan kung sinong mag-aalaga sa atin. Pero pag wala tayong pera, apot anak po natin, pagpasapasahan tayo kung sino mag-alaga. Which is sometimes, in realidad, talagang nangyari. Sad po talaga na ganon, pero talagang nangyayari, di ba? Sana wag natin abutin to. Okay po, so ito nga, yung mga artista na to, dati malalakas kumita. Pero nagkasakit dahil di pinagandaan yung healthcare, pwede naman nilang kulan yung sarili ng kahit 10 million or 20 million na coverage. So hindi nila mapaghandaan lahat ng mga properties bininta. So namatay rin, mahirap. Okay, so taste of a good healthcare. Or why Kaiser? Kasi si Kaiser, meron siyang short-term healthcare, which is kung magkasakit ka, may magagamit ka ngayon. Kung di naman, it consider long-term healthcare kasi pwede mong gamitin later on pagtanda natin. Same time, something happened to us, meron tayong life insurance coverage. And investment kasi lumalago po yung pera natin, naka-invest sa stock market. Okay, so pag natapos nyo po yung paying period, mayroong binibigay si Kaiser na yun, yung card. Parang yan na yung papakita mo pag nagkasakit ka. Same time, during paying period, mayroon lang tayong pwedeng i-print doon sa portal natin na benefit card na anything na pwede gamitin natin or yung mga annual physical exam natin, ito lang ipapakita natin. So, napaka-simple. Wala mo man yan, balikan mo yung portal mo, print mo lang uli. Okay po. So, tanong ko sa inyo, gusto nyo bang magkaroon ng 1.2 million in 20 years? Sinong gusto dyan? Type nyo nga dyan sa chat box. Nandyan ba kayo? Sabi yun. Sinong gusto magkaroon ng 1.2 million in 20 years? Yes, Sir Glenn. Nandito ako. Okay, Ma'am Tess. Okay, so I give you 3 options kung gusto nyo magkaroon ng 1.2 million in 20 years. So first option, save in the bank. Kailangan save ka lang 5,000 per month. In 20 years, magkaroon ka ng 1.2 million. Okay? So, or you invest in mutual fund. You just invest 1,250 per month for 20 years, magkaroon ka ng 1.2 million. Okay? Or yung third, save in Kaiser 5,825 per month. Then you will have 1.2 million. So siguro sabihin nyo ba, kamahal ng Kaiser 5,800 per month. So tandaan natin, 7 years lang po tayo magbabayad or mag-iipon sa Kaiser natin. Same time, mayroon tayong healthcare, mayroon kang life insurance coverage, may investment ka pa. That can protect you when you grow old or retired. So ano sa tingin nyo yung mas magandang investment? Lahat naman yan maganda. Hindi ko sinabing hindi kayo mag-save sa bangko. For emergency fund, save kayo sa bangko. For additional, like educational plan ng anak natin, yan, or mga gusto mong bilhin sa mga bili ka ng bahay, then you save in mutual fund to grow more your money. Okay po? So tanong niyan, now, question how IMG can help you to prepare your future. So paano ba tayo matutulungan ni IMG? So here in IMG, we are in a membership platform. So in membership platform, we are connected to many major product and services. It's like a one-stop shop, sabi nga nila. So kung kailangan mo ng healthcare, if you are an IMG member, mayroon tayong partner. Life insurance, ganun din. Kung gusto mong bumili ng mga investment mo sa stock market, mayroon tayong mga partners. Even the real estates, so lahat yan marami. So bakit ba tayo nagpapamember sa mga ganito? Tanong ko sa inyo, sino may Suki card dyan sa Mercury Drug? Normally, yung mga parents natin, mayroon yan. Or mahilig ka sa shopping, bakit ka nagpapamember dyan sa SM Advantage? Kasi mayroon tayong mga rewards na or points or na natatanggap that can be replaced into a product. Okay, so here in IMG,
If you become an IMG member, you will have an access, points, also rebates, rewards, discount, and free gifts. So, lahat yan meron tayo pag member tayo ni IMG. So, at the same time, here in IMG, we are a community of savers and investors. So, kasi dito, yung mga kasama mo, iba nag-iisip, nag-iipon, o nagtutulungan kung paano makapag-save and invest. So, tinuturuan po natin ang bawat member, paano ba yung tamang vehicle, saan dapat mag-invest, ano ba yung mga dapat natin pag-investan na pwedeng mag-grow yung pera natin na mas mabilis or na safe, di ba? Para iwas scam. Kasi sabi nga lang, kung yung community mo is mahilig sa shopping, diba? Napapa-shopping ka rin. Kung community mo is mahilig may mabisyo, napapabisyo-bisyo ka rin for sure. So kung community mo is mahilig mag-save and the same time nag-invest, ay mapapa-save at mapapa-invest ka rin. So here in IMG, we have top 48 membership benefits. So first na dyan is itong financial education. Kasi nga, here in IMG, we are a financial educator. Tuturuan nga tayo kung ano yung tamang pagsisave at invest. So, the same time, meron tayong free financial workshop. So, lahat yan ma-access mo if you become a IMG member. So, yung ginagawa natin dito ngayon is just overview lang ng mga nandito sa loob na to. Okay po? So, yan, mga free gifts, benefits mo. So, there is 48 benefits we have. Yan, ang dami niyan. Isahin pa ba natin yan? Ito na lang. Kung gusto mo sabi ko kanina, yung mga gusto mong bumili ng kondo, meron tayo. Auto program, may discount ka rin. Diba? Siyempre tayo yung mga rewards, if you become a financial educator like us, diba, may mga free gifts or benefits na or rewards na binibigay si IMG sa atin. So, dyan, include na yung travel around the world. Diba? So, free yan. In the mga world-class recognition. And at the same time, itong mga free HMO or pwede nating makuha if you become a financial educator. So, may mga kwan lang yan, kailangan i-comply. So as an MD, you can have a 70,000 free HMO every year. Sa SMD, executive, around 100,000 to 150,000 per year yan. Diba? Free yan. May bigay sa'yo. So sa mga iba naman, OFW, di ba? Exclusive benefits to sa OFW. Diba? So updated lang to recently lang. Diba? Last week lang yata. So if you are an international member, we have a worldwide protection. We have accidental death benefit of 500,000. Diba? Isipin mo gano'n ka generous si IMG. So, ganun din sa mga boreal na yan. Diba? Act of terrorism, 600,000. So, yan yung mga coverage po natin as an OFW. If we na-aksidente rin tayo, meron din tayong mga kukuha. Diba? So, ganun kaganda si IMG. Okay, so once you become a member, mayroon po kayong sariling dashboard or portal na sinasabi. So, dyan, makikita mo lahat ng mga investment mo. Na-monitor mo. Nandiyan na, number 1 na dyan is yung mutual fund natin. Pag gusto mong mag-invest sa mutual fund, automatic meron kang 1,000 pesos na free gifts si IMG sa'yo. So, kung gusto mo naman magkaroon ng mini micro-insurance, dagdag ka lang ng 500, meron kang 50,000. Parang ito yung St. Peter na sinasabi natin sa Pinas. Isipin mo, 500 lang yung binayad mo, may 50,000 ka, up to age 65 po, yan ha. Di lang yan 1 year. Okay, so as long as you are active member. Okay, so yan yung mga free gifts pag something happened to us. At the same time, as a member, mayroon kang automatic 100,000 accident insurance coverage. Okay, so ito, vision care, free check-up, then 2 frame per year as a member. So kung gusto mo namang gumawa ng comparison, meron din tayong mga assistance na pwedeng sanggunian. Okay, na makakuha tayo ng mga discount. Okay, so marami yan. Sasakyan, isang click mo lang, gusto mong bumili ng sasakyan, part na rin ng membership mo yan. So, si IMG na yung bahala. Kailangan mo lang is bigay ng quotation from the supplier na gusto mo na, our dealer na kung ano man yung car na gusto mo. Same time, ito yung first level of investment mo, ito yung sa akin, Kaiser, which is ongoing pa lang. Still paying for it. Okay? So, yun nga, kagandahan, if you are an IMG member, pag nag-invest po tayo sa mutual fund,
Wala po tayong mga charges. Pwede naman tayo magdirekta, pero pag nagdirekta ka, may mga charges po yan. Okay, so zero load fees po tayo dito. So yan, mga benefits, part of benefits, auto program. Diba? Any car you want, sabi nga nila. So yan, isang kasama natin, gumawa ng sakyan, may discount. Diba? Isa 90,000, isa 140,000. Ganun din sa mga non-life insurance. Yeah, so makakuha tayo ng 2 to 5,000. Pwede rin nating offer sa mga kapitbahay natin o friend. May kapitbahay ka na may sakyan. Bigyan mo lang, ako mag-renew ng sakyan mo. Bigay mo lang sa akin yung ORCR. Then you can have 2 to 5,000 as rewards from IMG. Ganun isipin mo yan na nakakatulong ka. Mayroon ka pang mga rebate points na nakukuha. Ganun din sa mga pagbibili tayo ng mga kondo o bahay natin. So may discount po tayo dyan as a member. Okay, ganon din if we offer to our friend. Kilala kang gustong kumuha ng mga unit kay SMDC, Ayala, repair lang natin sa office. So sila lang bahala mag-transact. So pag nag-close yan, meron tayong mga points kung ayaw nilang maging IMG member. Okay, so napakaganda po ng mga benefits na mayroon sa IMG. So ngayon, mayroon akong i-share. Ito yung tinatawag natin na financial check-up o yung financial blueprint. Kung naalala nyo kanina, sinabi ko, yung 10-20-70 rule. So dyan, sample na lang, ikaw si Jose, age mo 30, kung sumasahod ka ngayon 25,000, so 20% bayad mo sa sarili mo. So yung 5,000, saan mo ilalagay? May healthcare ka na ba? Kung wala pa, kumuha ka na ng healthcare mo. Magkano na yan? Yung key 60, 3,500 lang yan, monthly. At the same time, yung difference yan, 5,000 minus 3,000, bigay mo sa mutual fund mo. So, dito sa Kaiser, 7 years lang mag-iipon, fully paid na, wala nang bayaran. So, saan mo ilalagay yung 3,500 mo? Ibig sabihin na tapos ka na, shopping mo na. So, dapat sinisave for natin yan para sa future natin. So, lagay mo ulit sa mutual fund mo. So, dalawa na yan, 5,000. So, dito, nag-save ka lang ng 1,004 for 20 years, mayroon kang 1.4. Dito sa kabila, 3,005 for 10 years, mayroon kang 1.3. So, sa Kaiser mo, nag-save ka ng 3,500 for 7 years, mayroon kang 700,000 after maturity. Okay? So, kung bata ka pa 30. At the age of 50, magkano yung pera mo? Meron kang 3.5 million. So, ang Kaiser mo, sabi mo, 50, bata ka pa naman, ayaw mo pang kunin, hayaan mo lang. So, lumalago pa yan siya. So, at the age of 60, meron kang 1.8. At the age of 65, meron kang 2.9 million or 70, 4.7 million by saving 3,500 for 7 years. So, yan yung kaganda si Kaiser. Po, so sana may natutunan. So, tanong ngayon, when is the best time to invest? So, tanong ko sa inyo. Kung tanong ko tanong ko rin dati yan. So, dapat pala 20 years ago, nag-save na tayo o nag-invest na. Problema lang, hindi natin pwedeng balikan. So, when is the best time? Today. Kasi time is your greatest ally. Sabi nga dyan, you cannot save the time for future use, but you can invest it for the future you. So, tandaan pa natin, it is not important how much you earn, but how much you save and invest. Kasi nga, money speaks only one language. If you save me today, I'll save you tomorrow. So, problema lang, lagi tayong may mga challenge, di ba? Yung rason, di ba? This is your challenge, sabi nga, you will always have an excuse not to save and invest. So, tanda natin, kahit ano yung excuse natin, next year tatanda ka ulit. Same time, yung mga anak po natin, maglalaki yan, and they will enter college and need money for their financial education or for their education. Okay, so yung last, what matter your excuse is, you will eventually retire and stop making active income. Okay, so doon po yung final destination natin, retirement. Okay po, so sabi nga ni Warren Buffett, your money can work for you. But if you don't find way to make money while you sleep, you will work until you die. Okay? So tapos na po ako. So if you want to connect with me, pwede nyo po akong i-add sa Facebook or follow my YouTube channel, yung Health and Wealth. Okay, so kung may tanong po tayo, pwede po tayo mag-unmute. So unmute lang po. So may tanong mo sa chat box. Sana po mayroon kayong natutunan.